Medyo maluwag-luwag yan dito sa Road 10. Medyo hindi nakakatakot kagaya nung nakaraang punta ko o nakaraang daan ko dito nung nakaraang linggo na napanood nyo rin doon sa nakaraang kong vlog. For this vlog, ang topic natin ngayon ay about sa mga updated pros and cons o mga bagay na nagustuhan ko tsaka yung mga bagay na hindi ko nagustuhan. Almost 1 month pa lang sa akin yung motor nung una kong ginawa yung vlog na to. So ngayon bibigyan ko lang kayo ng update. After 6 months, si Adventure X150i natin ay 6 months na sa akin. Kaya gagawin natin siya ng updated na pros and cons base sa aking actual user experience din. Base rin sa mga pang-araw-araw kong paggamit dito sa motor na to, sa iba't ibang klase ng mga kalsada, iba-ibang klase ng mga daan, iba-ibang klase ng mga lugar na napuntahan ko for the past 6 months. Lumipas na mga buwan na ginagamit ko tong motor na to, unahin natin yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa loob ng 6 months na yon. So, meron mga dadagdag, meron din naman yung mga yun pa rin yung mga hindi ko nagustuhan sa motor na to. Pero nakakasanayan ko na rin. Pero sasabihin ko na rin sa inyo kung alin yung mga bagay na yon. Unang-una, dito ulit tayo sa susian. Wala siyang shutter button. Ibig sabihin, hindi mo siya matatakpan. So, bawal mo siyang ibabad masyado sa ulanan. Or bawal siyang mababad masyado ng walang susi. Kasi hindi siya nagkakaroon nung parang shutter na na nagsasara dun sa susian para maprotektahan siya sa mga dumi, alikabok at ulan. Although mayroon naman siya ng parang door niya na mismong default sa lahat ng mga susi. Next naman, yun sa susian din to, draining siya sa battery. Kasi di ba hindi umaandar yung makina, naka-off yung makina. Tapos bubuksan mo yung gas tank para makapagpagas. Kahit na pasulpot-sulpot lang yun, may epekto kasi yun. Lalo kung yun nga, gaya nga na sinabi ko, mayroong mga ibang users na hindi naman talaga laging full tank nagpapagas. Yung mga iba dyan, pa 70-70 lang, pa 1 liter lang, kumbaga pa sulpot-sulpot lang. Eh lalo syempre pag ginagamit mo arawan yung motor, kulang na din yan, yung gasolina na yan. Pero overall, okay naman ako sa susian niya, walang problema, madali magbukas ng fuel at seat, madali siyang buksan yung upuan, madaling buksan yung gas tank pa. Medyo downside niya lang yun, na bumubukas yung ignition, patay hindi yung ignition kapag magbubukas ka ng fuel cap. So sumunod naman na downside or disadvantage itong motor na to, isa sa mga hindi ko rin nagustuhan dito, yung kanyang air filter. Kasi sa ngayon, wala talaga siyang kasukat. Kahit hanggang ngayon, wala pa rin siyang nahahanap na kasukat. Pero mayroon tayong alternative na gagawin dyan. Which is yun nga, na modified airbox. Tapos mayroon din akong i-share sa inyo na DIY siya. Sort of DIY na air filter. Sumunod naman dyan, itong nasa harapan natin, yung panel holder natin. Itong windshield holder natin kung saan nakalagay din yung panel. Sa mga news vlogs ko, yung mga nakaraang vlog ko, nagbukas tayo dito ng fairing sa gilid. So nakita ko kasi yung pinakalock niyan, talagang lang, plastic lang. Tapos rekta na yung tornilyo, wala siyang washer. Kaya pala yung mga iba kapag nagpapalit sila ng mga visor or nagpapalit sila ng mabibigat na accessories na kinakabit dyan banda sa panel, nag-aalugan. Or yung iba naman kahit wala pang binapalitan, nag-aalog-alog na yung mga nila dyan, mga panel gauge nila. Sumunod naman na hindi ko nagustuhan dito ang kanyang heat guard. Kasi diba, bukod sa gawa lang siya sa plastic, isa lang yung pinaka bolt na nagsusupport sa kanya. Tapos the rest na ng mga guide na mayroon siya, yung bakal lang at saka yung rubber damper na mayroon dito sa may mismong pipe natin, na yung sa akin niya natanggal na yung isa kasi prone talaga siya na malaglag. Kaya ngayon mga iba, meron din mga ADB users or Adventure X users na nalalaglagan ng ganyan kasi maluwag nga talaga siya. And minsan pagka limbawa nalubak ka or medyo natatamaan yung pipe na yan na heat guard, may maririnig ka na minsan na medyo tumataktak siya kasi wala na yung rubber. Pero madali lang naman solusyonan yun. Yun nga lang, medyo hassle siya, hindi kagaya sa iba, diba? 2 bolt yung nakalagay, tapos
Meron pa siyang rubber damper na mga para silencer, para hindi ko malambag. Tapos ayun nga, since isa lang yung support niya, isa lang yung lock, pinaka-lock nung heat guard, may mga nalalaglagan niya na Adventure X users. Ang pangit pa naman tignan kapag walang heat guard yung pipe natin dito, kasi parang flat lang siya na So sa ngayon, nilagyan pa lang rin naman yung mga dislikes na mayroon ako dito sa motor na to. Yan lang yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa motor na to, na sobrang minor lang naman. Yan yung mga actual user experience ko dito sa motor na to, negative user experience ko dito sa motor na to for the past 6 months. Nako naman tayo ngayon sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa motor na to. Unang-una, yung panggilid. Yung panggilid, di ba, dun sa nakaraan nating vlog, nung nag 5,700 kilometers yung motor ko, chinek ko yung panggilid niya, halos walang kabawas-bawas. Yung iba, ayaw nila ng Vespa. Pero para sa akin, maganda na yung Vespa na yun para dito sa motor na to. Although magastos mag-upgrade, pero hindi ka naman required mag-upgrade. Kasi unang-una, malakas na yung hatak nito. Pangalawa, matibay naman yung Vespa at tumatagal. So, in the first 1 year or 2 years na gagamitin mo tong motor na to, wala ka pa halos papalitan dito. Talagang more on check-up, more on maintenance lang na linis, or yun nga, check mo lang talaga muna. Wala ka pa talaga halos papalitan dito. Kasi sa nakita ko sa kanya, nung nag 5,000 kilometers pa siya, eh talagang walang kabawas-bawas yung lining, walang katama-tama yung mga flyball. Yung slide piece medyo maluwag, pero hindi naman yun kaso, basta hindi siya sira. Hindi pa siya yung talagang walwal yung dinadaanan ng poste ng pulley. Okay pa. Pagdating naman dito sa belt natin, talagang sobrang quality pa rin niya sa loob ng 5,000 kilometers, 5,700 kilometers. Ang dami ko nang napuntahan yan, guys. May mga lugar pa na hindi ko na vlog kasi dito lang din naman sa Maynila. Kasi yan, performance wise, talagang malakas na rin siya. Hindi ko na rin pababayaan ng motor talaga na to. Talagang bilib ako dito sa motor na to. Yun no bias. Ang bilis lang mag 100 sa akin. Dito sa weight ko ang weight ko kasi as a rider is 65 kilograms. So yung mga nasa top box ko, ay nasa compartment ko, under seat compartment ko, more or less mga nasa 15 kilos yan. So total parang mga nasa mga 80 kilo ako ngayon dito sa motor na to, total weight.
so far wala namang problema. Talagang binibigay niya pa rin yung magandang hatak na kailangan ko kapag kailangan kong overtake. Pero hindi ko naman siya araw-araw ginaganon na sinasagad. Talagang chill rider lang din naman ako. Hindi naman ako yung talagang waswas everyday lang yun. For testing purposes lang kadalasan. Yung mga unang-una yan, nakikita nyo, diba? Syempre, tinitesting kasi natin eh. Ini-stress test natin para malaman natin yung tibay tsaka performance eh. Kung ano ba talaga eh. Pero ngayon kasi, na nasubukan na natin, long ride man yan, city riding man yan, eh maganda yung performance nung nakalagay na panggilid dito na Vespa. At yun nga, nung nakita ko siya nung 5,700 kilometers, talagang wala pa siyang halos gas-gas or ano, wala pang masyadong bawas. Talagang hindi pa siya masyadong poproblemahin ngayong 6 months na siya. So nung 5,700 binuksan natin to. Pag nag 7,700 or 8,000 order siya, bubuksan ulit natin. Kasi update ko kayo kung ano yung mga nagbago sa kanya, ano yung mga nabawas sa kanya, ano yung mga palitin sa kanya. Pero sa ngayon wala pang lumalamya na hatak, wala pang mga problema sa performance, okay pa rin yung arangkada, dumudulo pa rin naman, nakaka 116, 118 pa rin ako dito. Mabilis lang niya makukuha yung top end na yun, pero alam ko hindi pa top end yun eh, kasi parang hindi ko pa nakukuha yung 9.5k RPM. Nasa 9k RPM pa lang talaga minsan, o kaya mga 8.5. So far satisfied na ako dun, wala na akong problema dun sa hatak ng motor na to. Tsaka maaasahan na siya na pang long ride, na pang biyahe, pang araw-araw. Kaya nga maraming rin akong mga nakikita dito ng mga gumagamit itong motor na to. Angkas, Move It, Joyride, Lala Move yan. Diba, kagrupo ko pa sa group chat, yun yung mga gamit nila sa motor nila, pinaka-araw-araw nila na pang biyahe. Ganun din naman ako, pinagbabiyahe ko din to araw-araw sa mga home service natin, na talagang maganda yung binibigay na feedback sa akin itong motor na to. Tapos yun pa, sabihin ko na rin, yung isa sa mga nagustuhan ko pa dito, yung sobrang dali niyang iliko, sobrang dali niyang igalaw-galaw, yung mga ganyan, yung ganyan, sobrang dali niya lang igalaw-galaw, hindi siya mabigat iliko, hindi siya mabigat iiwas, parang ganyan, talagang parang hindi malaking motor yung dala mo, kasi nga medyo maiksi lang siya, tapos medyo magaan yung handlebar niya, kaya pagka liliko-liko mo siya, smooth lang siya. Yan, mga ganyan Tapos pagdating naman sa lubak, wala akong masabi dito, talagang solid yung comfort na binibigay sa akin itong motor na to. Yan, mga ganyan Baka ang dali lang yung iliko-liko, hindi siya mabigat. Sumunod naman na nagustuhan ko dito, yung compartment, di ba? Gaya nga ng sinabi ko sa inyo noong nakaraan, na gusto ko yung compartment nito. And after 6 months ng paggamit ko sa kanya, na talagang marami na akong nailabas-masok dyan ng mga gamit, may mga airbox, may mga makina, may mga block, may mga sigunyal, may mga panggilid, may mga carb. Yan, iba-ibang mga klase ng pyesa ng motor na yung mga nailagay ko dyan. And so far, maganda naman yung pagkaka-enclose ng upuan. Hindi siya agad nasisira. Yung mga iba nakakasira ng upuan, hindi ko alam kung paano nangyayari yun eh. Pero baka factory defect lang din. Kasi yun nga, may mga iba talaga na sabi nila yung upuan daw nila bumibigay, yung pinaka-tornilyuan. Pero sa akin naman, so far, kahit kargaan ko to ng ilang box ng mga pyesa sa loob, kahit nga minsan nakabent na siya, hindi naman siya basta-basta bumibitaw, tsaka hindi siya matigas. Siguro talagang dapat check mo rin. After 6 months of usage dito sa motor natin, yung headlight niya talagang maasahan din talaga sa dilim. Ewan ko lang sa iba na medyo malabo na yung paningin, pero para sa akin, maganda to sa dilim, kahit na wala pa akong mini driving light na kinakabit. Talagang pure stock to, pati ilaw ko yung stock. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa motor na to, itong charger port na yan. Nung una kasi, duda ako dyan na baka kasi basain, kasi nandyan siya. Hindi kagaya ng sa RFI, diba? Nakatago dito sa may bandang gilid, dito sa may bandang dibdib niya.
Pero yan kasi nandyan naka-expose. Nung una, duda ako dyan kasi baka mamaya basahin nga siya. Pag umuulan, baka tumagos dyan yung tubig sa may charging spot. Pero hindi, talagang as in, waterproof siya. Kasi nasubukan ko na isang beses, bumabagyo or malakas yung ulan. Hindi naman talaga totally bagyo kasi parang parang bagyo lang siya. Kasi malakas yung ulan isang beses na bumabiyaya ko. Pero yung battery niya, yung charging port niya, hindi naman basta-basta nasisira. Yung charging port niya hindi napapasukan ng tubig. Kumbaga secured na secured siya. Although dati medyo duda ako, pero ngayon nasubukan ko na secured talaga siya. Tapos mabilis din siya mag-charge kasi tingnan mo, kanina nasa 12% lang yung battery nitong cellphone ko eh. Yung halos isang oras pa lang tayo bumabiyahe, nasa 32% na siya. Nakatodo pa yung brightness niyan, tsaka pag Google Maps tayo, data. Ibig sabihin, reliable din talaga siya pang charge ng mga mobile devices natin, mga cellphone natin kapag bumabiyahe tayo ng long ride na wala tayong access sa mga outlet ng mga kuryente. Para sagutin naman yung tanong ng mga ibang nagko-comment sa mga page or mga ibang nagko-comment sa page at mga contents natin dito sa YouTube at saka dun sa mga post natin sa Facebook, sulit bang bumili ng ganitong motor for the price ngayong 2025? Para sa akin, unbiased opinion at base sa aking actual user experience, para sa akin, sulit na sulit naman siya for the price. Magkano yung mga adventure scooters ngayon? Kahit yung kay Fecon, mahal na eh. Kahit yung kay Bristol, mahal din eh. Ito, 110,000. Kapresyo lang siya halos ng Honda Click, 160. Pero naka-adventure scooter ka na. Hindi naman ako binabayaran ni Rusi dito para magsabi na worth it ito ngayon, kahit hindi naman. Pero base lang din yun sa naging user experience ko. Ngayon, kahit yung kay SYM, mahal eh. Yung SYM Husky ADV, medyo mahal eh. When it comes to monthly, mahal pa rin siya eh. Tsaka yung presyo niya, di ba? Mababa pa yung ground clearance nun. At least ito, medyo mataas-taas. Mayroon si Motorstar na adventure scooter na sobrang mura. Pero yung specs naman nun, ay malayo na din talaga dito sa Rusi Adventure X150i. Kahit sa compartment pa lang eh, kung ikukumpara mo yung compartment nito versus dun sa compartment ng Adventure 175 ng Motorstar, hindi mo mapagkakasya yung kahit half face na helmet kasi sobrang babaw nung kanyang compartment. As compared dito sa Rusi Adventure X natin, yung kanyang mga itong compartment to, yung mga gamit ko dito, kasyang kasya talaga lahat. As in, napagkakasya ko lahat dito yung mga gamit ko na wala akong nagiging problema. Maganda na siya manakbo, maganda pa yung forma, sobrang usable or sobrang useful at essential yung kanyang compartment. May malaking gas tank, matipid na gas consumption. Para sa akin, yung 100k na presyo niya, 110k na presyo niya, sulit na sulit na. Tapos kung uhulugan mo siya, para ka lang naguhulog ng Honda Click kasi 10,000 pesos yung down payment, tapos 4,000 pesos naman yung monthly niya for 3 years. O diba, naka-adventure scooter ka na, naka-ADV ka na. Kasi hindi naman dinalalayo talaga yung performance nito, pati yung specs ng makina nito sa Honda ADV 150. Kaya talagang sulit na rin to. Tsaka pang matagalan mo na siyang magagamit.